Ang kawalan ng pag-asa ay nangyayari lamang sa isang tao nang makikita niyang pagod na ako, wala namang nangyayari, hinto na lang natin. Pero ang isang taong nagmamahal, may resulta o wala, may bunga o wala, tagumpay o hindi magtagumpay, tutuloy niya yan. Ang mahalaga, natuto siya magmahal. Day 29. Our gospel today is taken from John. When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Isang araw, isang estudyante ang lumapit sa kanyang guro at nagtanong, "Guro, paano ko po ba masasabi na umaga na? Masasabi ko bang umaga na kapag nasabi ko na ang puno na iyon ay mangga at ang punong iyon ay santol? Masasabi ko ba na umaga na?" At ang sabi ng guro, "Hindi. Guro, masasabi ko bang umaga na kapag nasabi kong ang hayop na iyon ay pusa at ang hayop na iyon ay aso? Masasabi ko bang umaga na?" Hindi. Kung ganong guro, paano ko po masasabi na umaga na? Nakikita mo ba ang estrangherong papalapit sa atin sa oras na ito? Opo, guro. Kapag nasabi mo na ang estrangherong iyan ay kapatid mo, masasabi nating umaga na. Hindi po natin maikakaila, mga kapatid, na kung titignan natin ang ating buhay ngayon, parang punong-puno ng kadiliman. Ang daming pagsubok sa buhay. Maraming nawawalan ng pag-asa. Maraming Pilipino ang nag-a-abroad para doon na manirahan. Naguguluhan tayo sa mga darating na eleksyon. Gulong-gulo ang ating buhay ngayon. Maraming sakuna, may epidemya, may lindol at kung ano-ano pa. May gera sa buong mundo. Nasaan nga ba ang pag-asa? Isang katanungan na napakahirap sagutin kung ikaw ay hindi marunong manalangin, sapagkat ang kailangan natin sa mga oras na ito ay ang ating Panginoon. 6 na taon na ang nakakaraan nung ako ay inanyayahan ng kardinal ng Caloocan na si Cardinal Pablo Virgilio David upang sumabak sa isang hamon ng kawalan ng pag-asa. Kung maaalala niyo, mga kapatid, 6 years ago, halos araw-araw ata ang patayan sa Caloocan, Navotas at Malabon. Maraming umiiyak, maraming nagtatanong nasaan ang katarungan, nawawala ang pag-asa. At damang-daman namin na nasa kadiliman ang lugar na iyon. Kaya tinawag na EJK Capital ang Diocese of Caloocan dahil sa araw-araw na patayan na nagaganap dahil sa drug war. Nang dumating ako ron, agad-agad kong tinanong si Bishop Ambo, "Bishop, ano po bang gagawin ko bilang isang Jesuit? Ano po bang pwede namin gawin?" Ang akala ko sasabihin ni Bishop, "Gawin niyo to." Pero ang sabi ni Bishop, "Willie, ang pinakamahalaga, presensya. Alam ko pwede kang maraming gawin. Pero sa oras na ito, sa likod ng mga nagaganap na problema ng ating bayan, ang kailangan ng maralita ay kasama kalakbay mga taong marunong makinig sa kanilang mga nararamdamang kawalan ng pag-asa, kadiliman, takot at kung ano-ano pa. Kailangan nila ng kalakbay. Kailangan nila ng accompaniment upang malaman nila na hindi sila nag-iisa. Ito naman ata ang kailangan ng mga tao ngayon, na malaman nila na hindi sila nag-iisa. Kaya ang tanong, nasaan nga ba talaga ang pag-asa? I guess, my sisters and brothers, if we are in a way looking for hope in terms of result, mawalan ka talaga ng pag-asa. Resulta sa mga ginagawa nating kabutihan, sa mga ginagawa nating mga kung ano-ano upang ang ating bansa ay unti-unting umahon. Kung result-oriented ka, definitely you will be frustrated.
I guess the call for all of us, my sisters and brothers right now, is to somehow realize that what we are aiming at right now is to become a love-oriented person. Because if you're a love-oriented person, with or without result, you need to continue that. Ang kawalan ng pag-asa ay nangyayari lamang sa isang tao nang makikita niyang pagod na ako, wala namang nangyayari, hinto na lang natin. Pero ang isang taong nagmamahal, may resulta o wala, may bunga o wala, tagumpay o hindi magtagumpay, tutuloy niya yan. Ang mahalaga, natuto siya magmahal. Sa Caloocan, unti-unti nakita namin ang kalakhan at kalaki ng problema. And so we say, baka naman nasa mga maliliit na pockets of hope ang pwede nating gawin. Hindi natin kayang kalabanin ng napakalaking kadiliman, pero kaya nating magdala ng kandila ng mga maliliit na liwanag upang sa sama-sama nating pagsasama ng mga maliliit na kandila, baka dito lumabas ang tinatawag nating pag-asa o liwanag ng ating bayan. Sa Caloocan, kami po ay nagtatag ng tinatawag naming Busog Puso program. Kami po ay nagpapakain ng 8,000 bata. Pero sabihin mo, baka merong 80,000 na bata na gutom. Pero kahit 8,000 yon, sapat na. Ang mahalaga, may ginagawa ka para sa ating bayan at para sa ating simbahan. Nakita rin namin ang halaga ng pagtatatag ng BEC upang na sa ganoon ang mga maralitang walang kakayahang lumaban ay magkaroon ng boses tinig at magkaroon ng pag-asa. Nakita rin namin mga kapatid ang halaga na kung saan unti-unti naming inalis ang agwat sa pagitan ng mayaman at ng mga mahihirap. Inalis din namin unti-unti ang agwat sa pagitan ng simbahan at ng mga mahihirap. Sapagat nakita ng mga mahihirap na ang simbahan ay kalakbay nila. Simbahan po tayo, hindi ang pare, hindi ako, hindi ang madre. Ang bawat isa sa atin ay simbahan. Tayo ang dapat panggalingan ng pag-asa. Huwag nating hanapin ang pag-asa sa labas. Ang pag-asa ay nanggagaling sa isang tao na naniniwala na sa likod ng kadiliman, may pag-asa sapagat alam nating may Diyos na sumasabay sa ating paglalakbay. Sa Caloocan, nananatili silang mahirap pagkatapos ng 6 na taong kong pananatili rito. Pero alam nyo, ibang-iba, sapagat para sa kanila, ang mahalaga, may kasama silang naglalakbay sa kawalan ng pag-asa at kadiliman. Para sa kanila, sapat na. Ang pag-asa ay nanggagaling sa sama-sama nating paglalakbay, lalong-lalo na sa panahon ng Hubileo. Lord Jesus, thank you for your light. You once healed a man who testified, "I was blind and now I see." May we have that testimony too. Help us see your hand guiding us every day. Amen. What area in your life is in darkness? What can you do to bring it out into the light? If you want to make a difference, volunteer or donate to the Feast Mercy Ministries. Visit feastmercyministries.com.